Happy New Year po! January 1, 2026. Unang araw ng taong 2026. Welcome po sa ating new episode or pagbabalik. Yung magtanim, mag-ani, magbungkal 2.0 ng Pinag-Isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated. At sa araw po na ito, magandang pagbulayan natin at ipanalangin ang gospel na inango kay San Lucas Kabanata 2, talata 16 hanggang 21. At ito po yung kwento ng pagsilang sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito, at nagmamadali silang lumakad at nang makita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Ito po yung eksena na kung saan ang mga pastol, hinanap nila yung isisilang na magiging hari pagdating ng time, at laking gulat nila at laking galak nila nung makita nila ang isang mag-anak. Nandoon ang nanay, nandoon ang tatay, at nandoon yung sanggol. At ito kagandahan, ang bata na magiging hari pagdating ng time ay nakahiga sa isang sabsaban. Una-una natin pagbulayan ng salitang pastol, the first P. Yung pastol na ito, kapatid, bagamat ordinaryong tao lamang sila, bagamat simpleng tao lamang sila, bagamat nangangalaga sila ng tupa, kung iahambing natin sa ating buhay pananampalataya, we are all pastol o mga tao na nagpapastol yan ng mga tupa. Tayo yung nagbabantay at nalulungkot tayo pag may isang tupa na mawawala. Ganon din yung mga pastol na ito. At ang kagandahan, nung hinahanap nila yung hari, nakita nila ito sa isang sabsaban. Sabi nga, sa sabsaban, nakita natin ang unang Pasko. Doon sa sabsaban natin, natagpuan natin ang isang banal na pamilya. Kaya yung pastol na ito, kalakip na ng isang sabsaban. Hindi pwedeng walang sabsaban ng mga pastol. Kasi doon nila pinapakain, doon nila iniimbak. At ang kagandahan nito, kapatid, nung nakita nila ang sanggol na magiging hari pagdating ng time sa isang sabsaban, doon nila na-realize na napakapalad pala natin. Bakit? Sapagkat yung magiging hari pagdating ng time is a ordinary man. Hindi ito yung marangya na kailangan magpa-appointment ka pa sa isang presidente, sa isang Malacanang, sa isang White House. Itong hari na hinahanap ng mga pastol ay isang hari na ordinaryo. Sa simpleng sabsaban na nakahiga, na balot ng lampin. Ibig sabihin nito, kapatid, kung ikaw ang pastol na may pananagutan para pangalagaan ng mga tupa, ang kagandahan nito, kapatid, yung hari na na sasambahin mo, na magpapatnubay siya pagdating ng time, ay isang hari pala na pwedeng lapitan. Isang ordinaryong hari. At ito si Kristo, kapatid, ipinapakita niya na siya'y ordinaryo lamang ng ipinanganak. Hindi sa magandang wardrobe, hindi sa isang ospital na mamahalin, ipinanganak ang hari ng mga hari sa isang ordinaryong lugar. Ang pastol, natagpuan ng hari sa isang sabsaban. At sa sabsaban na ito, doon natin nakita ang unang Pasko, ang unang pamilya, at ang pamilya na ito ay isang banal. Second point ng gospel is about family. Una, pastol. Pangalawa, pamilya. Ito yung didikdikin natin sa 2026. Pagpe-pray natin ang pagpe-pray, Lord, shield mo ang pamilya. Bakit? Pag nawarak mo ang pamilya, mawawarak mo ang community. Pag nawarak mo ang community, mawawarak ang isang bansa. Pero buuin mo ang isang pamilya, at maraming pamilya ang mabubuo, makakabuo ito ng magandang community. At pag nakabuo ka ng magandang community, makakabuo ka ng isang magandang bansa. At pag nakabuo ka ng isang bansa na maganda, makakabuo ka ng isang mundo na napakaganda. Anong point natin dito, kapatid? The greatest foundation or ang unang simbahan na itinatag ng ating Panginoon ay ang pagpapamilya. Gagawin kitang saksi sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa dulo ng mundo. The Jerusalem of our lives, our family. Proteksyonan natin ito. Huwag natin hayaan na masira ito. Kaya yung mga divorce bill, yung pagpapalaglag, against family ho yan. Hindi ho tayo pumapabor dyan. Hindi ho tayo sumasang-ayon at tayo po'y
tumatayo at tumitindig na hindi po dapat maisabatas siya mga yan dahil against po sa pagpapamilya. Kapatid ko sa pananampalataya, nakita na natin ang epekto ng sirang pamilya. Napakahirap po. May mga lumalabas na adik, may mga magugulo, hindi masaya. Pero ang isang pamilyang buo na punong-puno ng pag-ibig na naroon si Kristo, makikita mo, nagtutulungan, nagkakaisa at nagmamahalan. Kaya, the first family, si Jose, si Maria, si Jesus, nawa, maging ganun din tayo pag-pray natin sa ating pamilya. Una, pastol. Pangalawa, pamilya. And the third P is pangalan. Lagi natin dinidikdik to, there is power on the name, in the name of Jesus Christ. Kaya sa araw na to, kapatid, didikdikin natin, pagdidiinan natin, may kapangyarihan talaga ang pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, lumalayas ang demonyo. Sabi mo, sa katabi mo, in Jesus' name, demonyo, sa katabi kong ito na nasa kanya, lumayas siya sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, gumagaling ang mga may sakit. Sa pangalan ni Jesus, may pagpapala at biyaya. Sa pangalan ni Jesus, may himala. May pangalan na nagbibigay ng kapangyarihan. And there is a power on the name of Jesus Christ. Let us pray. Then Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, turuan mo kami ng maging mabuting pastol na sa bawat pagpapastol namin nawa walang tupang mawalay. Panginoon, sa oras po na ito, salamat sa pagpapaalala mo na ikay ordinaryong hari. Pero hari ka ng mga hari, natagpuan ka sa isang sabsaban na madaling lapitan, na madaling hanapin, na hindi kailangan ng appointment. Maaari, Lord, isang tawag lang namin sa pamamagitan ng panalangin. Lagi ka naririyan. Salamat, Panginoon. Sa araw ito, Lord, tinataas namin ng mga pamilya. Nag-aaway-away, nagkakagulo, nagkakababagi. Yung mga kalalakihan or mga ina, tatay na gumagawa ng hindi maganda para masira ang kanilang pamilya. Lord, sa araw po na ito, Lord, restore them. Ibigay sa kanila ang pagpapala, pagbabantay, gabay. At higit sa lahat, Lord, yung kalakasan para paglabanan ng tukso. Sa araw ito, Lord, we claim and we declare in your mighty name of Jesus, gagaling ang kapatid kong ito na nasa banig ng karamdaman. Sa pangalan ni Jesus. Sa oras na ito, Lord, ano man po yung kanyang babayaran, mababayaran niya ito sa pangalan ni Jesus. Ano man po, Panginoon, yung problema pang pamilya, sa pangalan ni Jesus, maayos ito. Ano man, Panginoon, na bumabagabag sa utak, sa isip ng aking kapatid na ito, siya man ay naboboard, nagkakaroon siya ng problema sa kaisipan, depresyon, pagkawalan ng gana, sa pangalan ni Jesus, i-restore mo ito. At sa oras na ito, Panginoon, ang aking kapatid na ito ay nasa banig ng karamdaman. Panginoon, ikaw na pong bahala sa kanya. Kung nasa kasalanan po siya, patawarin mo po siya. At isinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupuri. Pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus ay Panginoon. Amen, amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Gabi po tayo. Ingat po kayo lagi. Happy New Year sa ating lahat. At nawa, masuportahan nyo ito, ang pagbabalik ng version 2.0, magtanim, mag-ani at magbungkal ng Pinag-Isang Puso Catholic Charismatic Mission Incorporated. Love you all!